Ang sikreto sa paglaki ng network is leadership. Sabi mo sa katabi mo, leadership. Leadership. Paano maging leader? Kailangan ba matalino? Kailangan ba magaling? Kailangan ba nag-aral? Hindi ho. Ang leadership na bibuild dyan, una, kapag naniniwala ka sa sarili mo. Tinan nyo nga yung katabi niya. Tinan nyo. Mukha bang naniniwala siya sa sarili niya? Dito, hindi namin tinatanong kung anong tinapos nyo. Ang importante, naniniwala ka ba sa sarili mo? Yan. So, ang una mong gawin, pag-uwi mo mamaya, pag-uwi nyo, pumunta kayo sa CR nyo, ilak nyo yung pinto. Ha? Doon sa kwarto, may CR. Humarap kayo sa salamin. Magsuot kayo na maganda yung magara. Mapora, mga banda alas 12, maganda. Para tulog na lahat. Yan. Sa mga laki, barong kung pwede, barong. Huwag yung may hati dito, ha? Iba na yun, ha? Tapos, tumingin ka sa sarili mo. Humarap ka sa sarili mo. Tapos sabihin mo sa sarili mo, yayaman ka. Totoo, ginagawa ko ito. Alam mo yung magsasabi sa harapan mo, yayaman ka. Ikaw din yun, salamin yun. Totoo, you have to build sarili mo. Alam mo yun, you have to believe in yourself. Tandaan nyo ito, what the mind can conceive, the body can achieve. Parmaton. That's the initial process. You have to believe. Number 2, know what you want. Believe ka nga sa sarili mo. Hindi mo na alam ang gusto mo. Alam mo, ano ba talaga gusto mo? Nakuha niyo ako? Anong gusto mo? Pera. Magkano? Magkano alamin mo? Kotse. Anong kotse? Parang ganito, may tinanong ako sa isang probinsya. Tita, anong kotse gusto mo? Sabi niya sa akin, Toyota. Sige, Toyota. Anong gusto mo? Red, blue, black, white. Sabi niya, kahit ano. O sige, yung kalahati blue, yung kalahati red. Okay sa'yo yan. Sabi niya, sige, basta kutsi. Ano talaga yung favorite mong color? Red. Ha? Red. Anong gusto mo? Automatic, manual. Sabi niya, syempre automatic. Naka-leather yung puwan? Naka-leather ba? O nakatela? O nakakatsa? Sabi, leather! Gusto ko leather! Leather ha? Gusto niya leather. Yung power steering o manual steering? Siyempre power steering. Kinikwento ko, habang kinikwento ko sa kanya yung kotse na gusto niya, unti-unti lumiwanag ang mga mata niya. Yung ngiti niya alam mo yung umaabot hanggang dito. Bakit? Nabubuhay yung pangarap niya. Kasi maraming tao, pag tinanong, anong gusto mo? Ang sagot lang, gusto mo yumaman. Hindi mo ma-define ano yung mayaman. Sa ibang tao, kumita lang ng 50,000 naman, mayaman na ang pakiramdam. May ibang tao, 1 milyon isang buwan, pero mahirap pa rin. Kaya maging specific ka, anong gusto mo? Tanongin mo tabi mo, what do you want? Yan. So, alam mo na, you have to believe in yourself. Second, what do you want? Number 3, why do you want it? Mas importante yung bakit mo gusto kaysa anong gusto mo or paano mo gagawin, kukunin. Alam mo, bakit ba? Maraming tao gustong yumaman. Pero pati binibless ni Lord. Tingin nyo. Remember this. When God blesses you, you should be a channel of blessings. Ang pera dadaloy lang sa'yo. Hindi pwedeng akin to. Ha? Dapat dumali sa'yo. The more you bless others, the more God will bless you. Amen po ba? Amen. So mga kaibigan, ngayon pa lang, isipin nyo to. Yung chance nyo na yumaman sa AIM Global ay napakalaki. Parang hindi kayo naniniwala. Yes! Dahil malaki ang chance mo na magbabago ang buhay mo. Dapat ngayon pa lang, hindi ka pa yumayaman. Ang mindset mo na, pag ako naging Global Ambassador Millionaires Club, eto yung mga taong tutulungan ko. Yes! Nakuha niyo ako? Dapat ganun ang mindset mo. Kahit negative yan, okay lang yan. Bakit? Kasi negative siya, kasi hindi siya naniniwala. Nakuha niyo ako? Hindi kasi lahat ng tao, pwedeng yumaman. Tandaan niyo yan. Kasi kung lahat mayaman, hindi pwede. Sino nang magsasaka? Wala na. Hindi na kayo makauwi. Lahat nag-AIM Global na. Gusto ba yung ganon? Walang, pati member, mga tricycle driver, nag-AIM Global na. Di ba nakakatakot yun? Ang pinaka-nakakatakot, pati presidente natin sumali. Darating si Pope. Where's your president? Ano sabihin natin? Nagpa-product demo. Hindi pwede. Nakuha niyo ako, many are called, but few are chosen. Hindi lahat ay pwedeng yumaman.
Ang pwedeng yumaman, yung taong gustong yumaman, na willing magsakripisyo. At alam niya, anong reason, ba't kailangan niya yumaman? Nakuha niyo? Oh, sige na, tama na yan. Minamindset mo lang kami. Anong gagawin namin? Dahil bago kami. Eto gagawin niyo. Sabi rin siya. Okay lang, hindi na OPP? Yes. Oo, kasi alam niyo na yung OPP eh. Ano mga dapat yung gawin? Yan. Number 1, beginner ka. Siyempre, pag-aralan mo yung negosyo. Tama yung ginagawa nyo. Uma-attend kayo. But the problem is, a lot of people are attending seminars. The problem is, they are here to be entertained. Pansinin nyo, walang ballpen papel yung iba. Oh, andito lang. Yeah, grabe, power! Woo! Paglabas, ang ganda, oh, ano sabi? Ewan. Hindi na maalala, bakit? Andito lang sila para maging masaya. Para may entertain. Yun ang tawag, entertain. Kailangan, ang study, may ballpen papel ka. Nakuha niyo ako? The weakest pen is mightier than the sharpest mind. Ulitin ko, English eh. The weakest pen is mightier than the sharpest mind. Kahit matalino ka, paglabas mo, nautog ka, pati pangalan mo, makalimutan mo. Pero kahit hina ang pag-iisip mo, pag naisulat mo yan, habang buhay di mo makakalimutan yan. Huwag lang mawawala yung sinulat mo. Ibig sabihin, sulat mo. Tingnan nyo to. Narinig mo. Sasabihin ng utak mo, susulat mo. Dalawa na yun. Dahil yung narinig mo, sasabihin, isulat. Yung sinulat mo, chinecheck mo kung tama, binabasa mo ulit. Pangatlo na ho yun. Pag uwi mo sa bahay, pwede mong reviewin. Pang-apat na ho yun. Nakuha niyo ako, 4 na beses dumaan sa utak mo. Mas madali maintindihan. Tama mali? Yan. So, study, pag-aralan nyo. Anong pag-aralan namin? Lahat ng seminars, huwag ka magsawa. Ano man bagay na paulit-ulit. Ano man bagay na paulit-ulit, mamamastermind. Parang ganito. Pag nakarinig ka ng music, first time mo narinig, di ba? Sabi mo, oh, ang ganda. Kaya dahil English, minsan, hindi mo maintindihan. Tama mali? Sa susunod papakinggan, uy, naintindihan ko na. Pawisan na ako. Sa pangatlo, sinasabayan mo na. Sa pang-4, buong kanta, kinanta mo na. Sa pang-5, wag mo na i-play. Ako na yung kakanta. Nakuha niyo ako? Repetition is the mother of learning. Ano mang bagay na paulit-ulit, mga master niyan. Number 2, gawa kayo ng prospect list. Prospect list. Para tayo NDO dito ah. Prospect list. Isulat nyo sa papel. A, B, C. Ginagawa ko ito sa organizer. Lahat ng kilala nyo masipag, yan ang unahin imbitahin. Bakit? Kasi pag masipag, lalaki kagad grupo nyo. B, yung mga tamad. Eh, ba't tamad inimbita? Kahit tamad yan, imbitahin nyo. Bakit? Baka may kilalang masipag. Tama, di ba? Tamad, kilala yung masipag. O, di na imbitahin mo. Parang ganito. O. Sino dito ang mahihayin? Okay, mahiya. Gano'n yung kausap, ano? Mahihayin ka. O, mahihayin ka. Sa susunod may seminar dito, imbitahin mo yung mga kaibigang mahihain. Birds of the same feather are the same birds. Nakuha niyo ako? Parang sa school. Pansinin niyo, mula nung elementary, high school, hanggang college ako, hindi ko nilalat pero kadalasan totoo. Yung mga matatalino, magkakasama. Napansin niyo ba yun? O di ba yung mga bobo, magkakasama din? Totoo naman, di ba? Yung mga nagkakopyahan, magkakasama yan. Di ba? Yung malalandi, Totoo naman eh. Kami mga may itsura. Ito, pansinin niyo yung sinasamahan niyo. O, pag palamura, ano ka? Hindi, minumura. Pag mahihayin ka, imbitay mo yung mga kaibigang mahihayin. Sabihin nila, hindi kami magaling magsalita, hindi mo kailangan maging magaling. Magdala ka lang ng tao dito. Dinala mo dito yung dalawa mahihayin. Ano sabi ng dalawa? Mahihayin din po kami eh. O di sabihin natin sa dalawa, di imbitay nyo pa yung mga mahihayin yung kaibigan, napupunta tayo ng mahihayin tao dito. Hindi mayaman naman kayo mahihayin. Mahihayin ba kayo lahat? Opo! Ako niyo ako? Paano ko sa ilalim may naimbita? Makapala mo ka. Hindi mo nakakilala yung kaibigan, kumpare. Ang layo na. Eh, itong taon to, makapala mo ka, napadpad dito. Ano yan? Oh, tara, sama tayo, recruiter, Pag yan makapala mo ka, lumaki ang grupo, naging global ambassador, good news, pati ikaw, damay ka, global ambassador ka. Yes! Ako niyo ako? So mga kaibigan, kahit hindi ka magaling, pwede ho, may pag-asa. Umiikot ako ng Pilipinas, ang dami ko ni-interview, especially successful people. Isa lang napansin ko, wala ako na-interview na galing sa hirap, na yumaman, na mahihayin.
lahat nilakasan ng loob. Kinapalan ng mukha kung kailangan. Totoo, wala akong narinig na ganito. Bakit po kayo yumaman? Walang ganito. Nagyayin kasi ako. Wala! Lahat ng galing sa hirap talaga ako. Ganito, ina-explain talaga. Kaya dapat, tinan mo katabi mo, tinan mo. Tingnan nyo! Sabi mo sa kanya, may pag-asa ka na. Sino yung si? Yung mga walang kwenta. Sino yung mga walang kwenta? Inimbita mo, pinakain mo, pina-attend mo, binaliw mo, hindi sumali. Ay, huwag kayo magagalit doon. May mga ganun tao talaga. Alam mo gagawin mo dyan? Ibaw mo ng buhay. Meron lang. Yan yung mga taong bibentahan mo na ng produkto. Nakanya ko? Siyempre, ako style ko ganito. Inimbita ko tita ko, ayaw. Sabi ko sa kanya, pupunta ako doon. May dalang produkto. Tita, alam ko, mahal mo ko. Pasensya ka na kasi kinukulit kita. Alam mo naman gusto mo rin magbago ang buhay ko, di ba? Malaking bagay ito para ma-boost yung moral ko kung tutulungan mo ko. Ano naman yung tulungan mo ko sa pag-try lang ng produkto? Tol, maganda naman yung products. Minsan pag ganun ko dinadaan, nakukuha ko. Anong sinasabi? O sige na nga, magkano ba yan? 7,980. Ano sabi? O sige, bigyan mo ako tatlo, 3 heads. Nakaya ko? Doon ko dinadaan yun. O, tapos, nag 3 heads. Ibabalik ko sa kanya yung check-in niya. Tita, good news. May rebate ka. Ano yung rebate? I-explain ko nga ito. Meron ka sa account mo. In cash natin, kunin mo. Hindi pwede yung wala ka ATM eh. In cash natin, kunin mo yung check-in mo. Pumunta sa office. O, di mababaliw mo na. Di ba? Paano mababaliwin? Kausapin mo, apply mo. Applying. Yung check-in mo malaki, dalhin mo ha. Kapag pipila siya ngayon. Yung apply mo, darating ngayon. Oh, hoy, kumusta ka? Kumustahan ngayon? Papakita yung cheque. Oh, nag-i-encash ba kayo? Oo, ako nag-i-encash eh. Ako naman. Apply, magkano ba cheque mo ngayon? Papakita yung cheque, kukunin niya yung cheque niya. Pakita yung cheque nung apply, 140,000. Siyempre, maraming, laki. Tapos kukunin niya yung kanya. Liit. Nakuha niya ako. Tapos sabihin ng apply niya, actually, nag-upisa ako sa ganyang kaliit. Huwag kayo mag-alala. Pwedeng lumaki yan. Mas malaki pa dito. Sabi talikod. Yes! Ano yung tsura ng tita mo? Paano to? Paano to? Paano to? Nakanya ko? Ganun lang naman. Number 3. Okay, nandiyan ba kayo? Yes! Sabi ko, laki lang kayo? Yes! Prospect list. Number 3. Hakot. Ano yung hakot? Pag sinabing hakot, pag nag-imbita kayo, huwag pa isa-isa. Katulad ko, pag nag-imbita ko, at a time, 5. Bakit? Yung 3 di darating. Nakuha niyo ako? Pag isinibita mo, walang darating. Kaya pag nilima mo, may darating at least 2. Nakuha niyo ako? Tapos, pag nag-imbita ka, excited. Hindi pwede papakulang mo kabuhay-buhay, gusto mo yumaman. Sama ka. Ano yung tsura kausap niyo? Sure. Malamang di pumunta yan. Kung ba nag-imbita kayo, sumamak. Ay grabe, sumamak ka! Pero ano yung gagawin nakita ko dyan sa kanina, ha? Punong-puno na pumasok. Teka lang. Pumasok ka. Sinister excitement yan. Alam yung ulo na isa kinagaw. Teka lang. Sabi na kahit ulo lang pwede na. Baliw talaga. Takot. At please po, huwag kayo magmamagaling. Huwag kayo magmamarunong. Iba kasi, pagkatin, excited, umuwi ka explain. Huwag kong ganon. Kaya yung magkaroon kayo muna ng more understanding ng business. So mga kaibigan, invite na muna kayo sa umpisa. Lanay pa! Sa may Bacolod. Nabanggit ko tuloy probinsya. May isa, ginamit cellphone pa. Sabi niya, Mari, kuha kang bulping papel. Bakit? Yayaman tayo. Meron na, may bulping papel na ako. Mag-drawing ka ng bilog. May bilog na. Mag-drawing ka ng 2 bilog sa tabi niya. 2 bilog sa tabi niya. Meron na. Mare, ikaw yan. Yayaman tayo. Hindi mag-aaway kayo ngayon. Sigurado ka ba, Mare? Oo, yayaman tayo. Okay na sana kung ganyan na drawing. Paano kung ibang may drawing? Ihito nyo muna yung video. Sabi ko, Mare, bilisan mo. Bakit? Basta, ang daming pera, ang daming 1.5. Mag-drawing ka ng bilog. Meron na, may bilog na. Mag-drawing ka ng 2 guhit sa ilalim niya. Tandaan mo, 2 guhit sa ilalim niya. Meron na, Mare, meron na. Mag-drawing ka ng 2 bilog sa ilalim niya.
Baka iba yung mga drawing. Ano sabi, Mare, 1.5 lang yan? Oo! 1.5 yan! Ate na semi, abangan ako. Yan ba yung 1.5? Ay, ha? Paglabas ko, 1.5. Nako. Kaya please lang, huwag kayong magmarunong, ha? Baka iba yung mga drawing. Nag-enjoy ba kayo? Yan. Number 4, baliw. Ano yung baliw? Hindi yung sirang ulo. Okay lang kung magpakabaliw. Maniwala kayo sa akin. Okay lang. Di ba minsan nababalik tayo sa pagmamahal? Oo! Minsan ayaw na sa'yo. Minahal-mahal mo pa rin. Sinaktan ka ng paulit-ulit. Ikaw naman umaasa ka pa din. Ha? Bakit? Dahil baliw tayo magmahal. Ang mga Pilipino pag nagmahal, bigay lahat. Pati kaluluwa binibigay. Kaya pag sa negosyo, magpakabaliw ka rin dito. Ano ibig sabihin ng baliw? Di ba minsan pag may mahal ka, di ka makatulog. Di mo ka makakain. Lagi mo siyang iniisip. Alam niyo mga kaibigan, okay lang po yun. Walang masama dun. Ang problema ho, hindi ka umuusad. Kahit wala na, focus ka pa rin dun. Mga kaibigan, sa negosyong to, okay lang magpakabaliw. Kahit hindi mo usad, basta nasa in global ka, merong mangyayari sa iyo dito. Sabi ng iba, Sir, 1 year na ako, wala pa rin nangyayari. 1 year lang naman eh. Alam ba ibang negosyo, after 5 years, saka pa lang nila sinasara, luging-lugi na. 1 year lang sa'yo, 1 more year. 1 more year, ginawa ko ulit. Sir, wala talaga nangyayari, 1 more year. O 2 years ka na. O, this time, itodo mo na. Tinodo niya na. Sir, wala pa rin, 3 years na ako. O yun, huwag ka lang minto, nakakahiya ka na. Kaya ano yung baliw? Mga kaibigan, kanina pa rin sa salita. Thank you sa mga tumatawa, mga pumapalakpak. Pero may mga ngilan-ngilan. Napansin ko mula upis hanggang ngayon, ganito mga itsura. Hindi ko alam kung umiihi na. Hindi ko alam yun. Pero alam niyo ba? There are people who have mastered the art of sleeping. Oh. Akala mo gising? Tulog yan. Mga ganyan lang yun. Lapitan mo yung tainga mo. Ganun kagagaling. They have mastered the art of sleeping. Abangan mo. Ano yung baliw? Please lang. Sa ganitong klase negosyo, alam ko mainit. Alam ko nakakapagod. Alam ko gutom na kayo. Pero kung kayo, gusto nyo magpakabaliw, yung mga downline show, first timer ka, baguhan ka, ganitong gawin nyo. Taas ang kamay. Ako muna. Ang tamang palakpak, ganito. Ganun ha? Ang hindi papalakpak ng ganun, may putok. Sabay-sabay tayo ha? Lahat papalakpak ha? 1, 2, palakpak! Mula umpisa hanggang huli. Ano yung tsura niya? Tama na rin. Paglabas ito, ano, maganda ba? Pag-uwi sa bahay, ginabi. Saan ka labat ang ginabi? Tama? Dahil ang kabaliwan, nakakahawa yan. Palakpak! Ganyan. Number 5, be positive. Ano yung positive? Mga kaibigan, hindi lahat ng ibitay nyo maniniwala. Tandaan nyo to, mas maraming ganito kaysa ganito. Normal po yun. Hindi ko maalala yung nanay ko. Di ba pinagalitan ako? Anak, huwag pasok yan. Tuloy mo yung kurso mo. Alam mo mga kaibigan, hindi ako naniwala sa nanay ko. Tinuloy ko. Ano sabi niya? Tinawagan ako, anak, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Alam ko na yan. Tumigil ka na. Eh ako baliw na baliw. Sabi ko, Nay, kung ako papunta, ikaw pa uwi, ba't na ka nang sa lubong? Papunta ako, pauwi siya, hindi naman galing ka sa lubong. Niloloko ko nanay ko, galit na galit, binagsakan ako. Eto ho ngayon. After 2.5 years, nagkaroon ako ng kotse. Year 2000, batang-bata. Honda VTEC SIR. Ewan ko naalala niyo yun. Honda VTEC SIR. Manual po yun. Double overhead cam. 16 valve. Napakaganda. Pinakamabilis na VTEC na ginawa ng Honda. Alam niyo, isa ako sa unang may ganun. Taffeta white ang kulay. Walang tint. Paglabas sa kasa, tinawag ako nanay ko. Biyahe ka agad ako. Sabi ko, Nay, pauwi ako ng Pangasinan. Inabalitan niya may kotse ako. Dalawang ba yung kotse? Opo. Ingat. Oh. Imagine mo yun. Pag
Pagdating sa Pangasinan, sa probinsya namin, hindi ko makakalimutan to. Pagkakita ko sa bahay namin, pip, 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 pip. Yung nanay ko, nandun sa may bintana, pagbukas, oh. Pagkakita sa akin, anak ko yan! Mga kalipay, anak ko yan! Ganun mga magulang sa probinsya, no? Pinagyayabang talaga, anak ko ta, anak ko ta, ha? As nagpakain ng pagkasarap-sarap, bidang-bida ako sa amin. Ito na, aalis na ako. Pagsakay ko ng kotse, kumatok pa, tok, tok, tok. Shhh! Nay, bakit? Ingat ka. May sarap ng feeling. Nung palis na ako, anak, yung bayad ng mga kinain mo. You have to think positive. Hindi lahat ng imbitahin nyo maniniwala. Minsan, yung mga hindi sasali ngayon, sasali ngayon sa susunod. Ang pinaka-importante, you have to think positive. Merong isang eroplano, Boeing 747. Sino nakasakay ng unang eroplano? Nakakita na ho, para naman nagkakaintindihan naman tayo lahat. Boeing 747, at the height ng kanilang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Turbulence, normal po yun. Kaya lang, sobrang lakas ng turbulence. Yung mga tao papanik, sigaw ko, papanik ko. Alam nyo, amidst the chaos, nagsalita yung captain. And composed, very positive. Salita yung captain, sabi nyo, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat. Di ba if somebody's in control, you will feel okay? Di ba, he's in control. So yung mga tao, okay lang pala. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt. Everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala, okay lang pala. Kaya lang, after 10 minutes, ano lumalala? Yung aeroplano, yung makina, gumagana na ho. Gumagana, gumanyan na ho yung aeroplano. Yung mga tao, ay, wala, hindi na ako napigilan, nag-iiyakan na ho. Chaos na ho. Nagtanggal ng seatbelt, nagyakapan na ho. Alam nyo, nagsalita yung captain and still very positive. Amidst the chaos, ha? And still composed. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. Nanalangin na ho? Why? Is prayer positive? Yes! Is prayer positive? Yes! Why? Who is the most positive person in the world? Person! Jesus Christ! Most positive, ha? Jesus. Why? Because when He died on the cross. Positive! Yung iba namatay, hindi naman nakapako, ha? May positive yun, eh. Pwede naman siya pinako ng paganto. Ang daming posisyon para ipako. O, hindi yan blasphemy, ha? Before He died, He was being mocked. He was being stoned to death. He was even called, if you're the King of Kings, then help yourself. He was crucified. He was struck. And then He died. The demons thought they won. But they don't know. On the third day, He rose from the dead to redeem us from our sins. Amen po ba? Kaya mga kaibigan, pag may kausap kayo at ayaw, lagi mo isipin, be positive. Pero kung yung gagawin iba, nasobrahan, ayaw mo, demonyo daw yung kausap. Hindi ako gano'n, ha? Hindi ako gano'n. Be positive. Parang ganito, ayaw mo, thank you for your time. Ngumiti ka lang, ganun dapat. Thank you for your time. Sa loob mo, di ba? Pag talikod mo, mamatay ka ng dukha. Huwag mo sabihin yun, ha? Masarap mo, mamatay ka ng dukha. Huwag ko ganun. You have to be positive. Okay lang ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? So mga kaibigan, when I was doing network marketing, nalagi ko sinasabi sa sarili ko, hindi naman ho siguro accident na dinala ako sa ganitong klase negosyo. Binaliw ka, binigyan ka ng pangarap, tapos baliwala lang, hindi pala para sa'yo. Ba't nagpakabaliw ka pa? Ba't dinala ka pa? So lagi ko iniisip yun. May purpose bakit ako nandito. And who would ever thought na isang taong ordinaryong tao way back 1998 ay magiging isa sa may-ari ng pinakamalaking kumpanya ngayon. Kaya mga kaibigan, you have to think about yourself. 10 years from now, 5 years from now, huwag natin patagalin, 5 years from now, kung ikaw ay tutuloy, hindi ka titigil, maraming pwedeng mangyari sa'yo. 5 years ago, yung mga tao nag-yes na ganyan, na-meet ko, na hindi tumuloy, nag-quit. After 5 years, syempre nakikita ko rin sa labas. Sabi, sir, gagawin. Oy, sino ka?
5 years ago, sumali ko sa kumpanya niyo. Talaga? O kumusta naman? Anong sagot? Ganun pa din, wala nangyari. Sa loob-loob ko, kung tumuloy ka, malamang may nangyari. Tama mali? Parang ganito yan eh. Alam niyo ba yung karera ng kabayo? Ang tawag doon sa karera ng kabayo? Track. Sa Tagalog, may tawag doon eh. Race track? Oo nga. Basta yun. May tawag dyan eh. Anyway, yung iba ho, pag sumali sa ganitong race track, parang aim global, yung iba, yung kabayo, mapipilis ho. Karera ho. Natatapos ka agad. Yung iba, kupad yung kabayo. Ang bagal ho. Ang bagal. Yung iba naman ho, walang kabayo. Naglalakad lang ho. Ito mas matindi. Gumagapang pa ho, wala nang kabayo. Gumagapang pa. Ito pinakamatindi. Sila nagbuhat ng kabayo. Pero saan ka man sa sinabi ko? Huwag ka lang titigil, matatapos mo yung finish line. Makakarating at makakarating na dito. Saan ka man sa sinabi ko? People, sometimes they quit because they tend to compare themselves to other people. Siya oh, kasabayan ko. Ang layo narating ako. Andito pa din. Hindi para sa akin to. Mali. Pwede sa umpisa na una siya. Yung kabayo ng una. Ikaw, babagal-bagal ka. Ikaw to, ang bagal mo. Yung inimbita mo, ang babagal-bagal. Kaya hindi ka tumigil. One day, hindi man ikaw nakaimbita. Yung mabagal na kaibigan mo, nakaimbita ng isang John Aspirin. You never know. Yung dito nakaimbita ng isang doctorate kabantog. You never know. Sumabog. Sino ka ngayon? Francis Miguel. Ako niyo ba? You never know. Ano mangyayari sa buhay niyo? Mas importante, tumuloy ka lang. Dahil sabi ng iba, paano kung wala na maimbita? Nag-join na lahat. Alam mo, tandaan niyo to. I've been doing this business since 1998. There is no such thing as saturation. Hindi mo mauubos. Dahil ang AIM Global, hindi naman tayo AIM Manila. Hindi tayo AIM Luzon. Hindi tayo AIM Philippines. AIM Asia. AIM Global ho tayo. Ibig sabihin, yung mga kakilala ko, dito lang. Yung kakilala mo, nag-imbita ng taga-Israel. Nakuha niyo ako, which is happening right now. Ang uso ngayon, online. Alam niyo ba ang plano kong gawin? I have a building in Cubao. Isa sa mga floors doon, anong gagawin ko? Maglalagay ko ng online. Puro, hindi, alam mo yung computer shop? Parang ganon, pero hindi open for all. Ang pupunta lang doon, members ng AIM Global. Nakuha niyo ako? Free! Maggagamit na sila. Overnight, naka-aircon, okay lang, libre, sige, gawin mo. Bakit? Kasi, ako yung may-ari, gamitin mo lang basta pang AIM Global. Online sila, mabilis ang internet, kausap yung mga tao sa abroad. I have this person, I've known this person, his name is Rodel Ganaban. Rodel Ganaban is from Cagayan, Tuigaraw. Yung kapatid niya, si Christina Ganaban, siya yung pinakagustong-gusto ko ikwento. You know why? Christina Ganaban, hindi naniwala sa kuya niya, sa AIM Global. Nagpunta ko ng Hong Kong, DH. Pag narinig niyo yung kwento niya, may iyak ka. Ano niya bakit? Sobrang kinawawa nung amo niya. Once a day lang kung pakainin. Tapos, pag gutom na gutom siya, tatawagan niya lang yung kapitbahay niya, DH din. Sasabihin, may pagkain ka ba dyan? Bawal mag-share. Ano mo gagawin ng kapitbahay niya? Ilalagay sa plastic bag. Pupunta dun sa garbage can, ilalagay dun. Para yun ang kukunin niya, yun ang kakainin niya. Imagine niyo yun. Yung paghihirap. Walang choice. Hindi na taste, umuwi ng Pilipinas. Bala niya, pumunta sa ibang place. Nakita niya yung kuya niya, kumikita ngayon. So, this time, pinakinggan niya. Kuya, mahihain ako. Sobrang mahihain po yung Christina. Sabi ng kuya niya, merong bagong sistema. Kahit mahihain, pwede na. Paano? Online marketing. Sa internet. Why? Let's fight. Babae walang mag-asawa na eh. Daan-daan na ba? Sinabayan pa ng sounds. First timer, nahihiya po talaga. Yung lalaki, 75. Eto na ngayon, bubutubad na. Sabi ng lalaki, biglang may kumatok. Wala pa, may kumatok. Storbo. Sinit ng Indian chief, yung right hand man niya. Sabi, Chief, I am very sorry, but there's a war. We have to go, we have to fight. We have to go. Sabi niya. Sabi nung Indian chief, okay, why? I am very sorry, but I'll be back. We will fight.
After 6 months, take note, 6 months, bumalik yung Indian chief. Sugatan! Pero nanalo. Excited. Dali-dali pumasok sa bahay. Pagdating sa bahay, binuksan ka, hinanap yung asawa, why? I'm back! Nakita yung asawa, nakatalikod, let's fight! Yung babae nakatalikod, umiiyak. Pag-ikot, buntes! Sabi nung lalaki, many moon come, me no come, how come, bebe come? Sabi ng babae, husband, I am sorry. Many moon come, you no come. That's why many man come. That's why bebe come. Ladies and gentlemen, always remember this. Sumali kayo hindi, tumuloy kayo o hindi, many moon will come. Many man will still come. Ang AIM Global ho, hindi kami lumiliit. Ever since we started, kami po ay palaki ng palaki. Hindi ka man sumali, we thank you for your time. But remember this, ang AIM Global ho, babalik at babalikan ka. Hindi man ngayon, tanda mo to. Hindi man yung nag-imbita sa'yo, meron ka pa rin may experience, may encounter, na member, malamang nag-abroad ka, gusto mo mag-abroad. Pagdating mo sa, ang dami mo nangyayari ganito. Nag-abroad? Abroad ha? Tapos pagdating sa abroad, yung mga nakasama sa trabaho, nire-recruit siya sa AIM Global. Hanggang ngayon ba niyong tatantanan yan? Kasabi naman nag-abroad, 5 years na ako dito, wala nangyayari. Yung AIM Global, may mangyayari sa akin. Shucks, hindi saan hindi na ako pumunta. Nag-AIM Global na lang ako doon, ganun nangyayari. Hindi pa nag-AIM Global. Di ba naniwala? Ala, nagkasakit, kakatrabaho doon. Nagkasakit, umuwi ng Pilipinas. Pag uwi ng Pilipinas, nasa ospital, yung nurse, binibentahan pa siya. Yung magandang to, complete. AIM Global na naman. Hanggang kamatayan, hinabol siya ng AIM Global. Sabi niya, sige na nga, sumali, gumaling. Ngayon, member na.